Umaga po, ang pag-usapan naman natin ngayon yung kaso ni Erwin Tulfo na sa Comelec. Pinananawagan ko po sa lahat na i-post nyo sa inyo sari-sariling Facebook timeline, sabay-sabay tayo para ang algorithm malakas at mag-post po kayo Comelec Commissioner, resign Comelec Commissioner sa pagpayag na maging senador ang Amerikanong si Tulfo. Ganun hinihingi ko sa inyo po. Kasi wala na tayong ibang paraan. Kasi ang mga commissioner natin sa COMELEC sa ngayon, pati yung tinatawag na chairman na si George Erwin Mojica Garcia, na inakusahan ni Senator Marcolita na tumanggap ng suhol na 1 bilyon mula sa Miro, na pinatunayan ng 2 account na napasok ang deposito na tig $100 na kanila pong binabakalan o pinoproteksyonan si Erwin Tulfo. So there is no other way. Ilagay na natin tayong mga mamayan sa kamay natin ang batas na papalayasin na sila. Hindi na natin sila mapagkatiwalaan. Sinira nila ang ating pagtitiwala sa kanila na gagawin nila kung anong batas, ipapatupad nila ang batas, hindi po nila ginawa. So ngayon, ganito po yun ang nangyari. Binasura kasi ng COMELEC ang aking petisyon, ang petisyon namin ni Attorney Diosdado Villar Calonge, na isang retirado na abogado sa Office of the Ombudsman. Ang petisyon namin ay binasura ng COMELEC. Ang petisyon namin ay hinihingi namin na, number 1, huwag i-disqualify, huwag hayaang tumakbo na pagkasenador si Erwin Tulfo. At kung bakit siya dapat, huwag hayaang tumakbo kasi po siya ay Amerikano. Ang kanyang pagiging Amerikano po ay inamin niya na rin sapagkat sinuko niya yung US passport niya na sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. Sinuko niya noong June 27, 2022 sa US Embassy. Kasama na sinuko niya ang driver's license niya na pinalabas ng United States at saka yung kanyang Social Security ID na SSS na binigay ng US SSS. So, ibig sabihin po, wala ng issue na siya ay gumamit ng United States of America passport sa pangalan po ni Erich Sylvester Tulfo. At inamin niya rin po na naging sundalo siya sa Amerika noong 1988 hanggang 1996. Lumaban pa po siya para sa Amerika doon sa Iraq War. At nung lumaban siya doon, mabuti na lang buhay siya. Kung hindi, di dapat sana wala na tayong problema sa ngayon kung tinamaan siya ng bala ni Saddam Hussein. So anyway, what happens now is this, tumakbo pa siya ngayon ng pagkasenador. At ang kanyang pinaglalaban ay, sabi ng sagot ng abogado niya, na si Attorney Karen Jimeno, ay Pilipino daw siya. Ang pangalan niya daw ay Erwin Tishiba Tulfo at hindi Erich Sylvester Tulfo. In other words, ang kanyang argumento, ako naman ay Pilipino dahil ang pangalan ko ay Erwin Tishiba Tulfo. At pinakita pa niya ang kanyang passport, Philippine passport. Tapos, kung Amerikano man yung Erich Sylvester Tulfo, hindi daw siya yun. Pero ang katotohanan ay siya ang gumagamit noon. Mula noong 1991, pangalawa, binigyan siya ng US passport sa ilalim ng ganung pangalan pa rin noong 2001. Pangatlo ay binigyan pa rin siya ng US passport sa pangalan ng Erich Sylvester Tulfo noong 2011. Pang-apat ay binigyan siya ng US passport sa pangalan ng Erich Sylvester Tulfo noong 2021. Sinuko lamang ito 2022. So anong ibig sabihin yan? Nagke-question ngayon yung allegiance mo sa Amerika. Hindi ka ngayon tapat sa Pilipinas. Nung pumasok ka bilang sundalo ng Amerika, noong 1988, na lumaban ka pa nga sa Iraq War, ay bago ka tatanggapin sa US Army, unang requirement ay citizen ka dapat ng Amerika. Number 2, kung hindi man ka citizen, dapat ay permanent resident ka ng Amerika. So, number 3 na gagawin mo,
hindi ka papasok, hindi ka hahayaan na papasok na tatanggap ng sweldo ng isang military soldier, military man ng US Armed Forces kung hindi ka manunumpa sa watawat ng Amerika at sa konstitusyon at batas ng Amerika. Ibig sabihin, kung nanumpa po kayo, ay ang allegiance mo, yung katapatan mo ay nasa Amerika. Sa ating batas, sa Section 5 ng Constitution, Article 5 ng Constitution, nagsasabi na bawal ang dual allegiance. Pwede magiging dual citizen, pero bawal ang dual allegiance. Yun ang sinasabi sa ating konstitusyon. So, kahit sabihin na natin, pangalan ni Eric Sylvester Tulfo naman, pero ang katotohanan ay nanumpa ka sa watawat sa batas at saka konstitusyon ng Amerika nung pumasok ka bilang sundalo. At saka yung pag-apply mo ng US passport ay diniklara mo dyan under the pain of perjury na ikaw ay Amerikano. At diniklara mo na ikaw ay sinilang sa Hawaii noong December 30, 1965. So, ibig sabihin po, ang pinakamababang kaso mo dyan ay ikaw ay falsifikador, sinungaling numero 1. At ang pagsisinungaling mo ay hindi ordinaryong pagsisinungaling na kwento lang. Kundi, sinapapel mo pa, sinumpaan mo pa. Yun ba'y tatangkapin natin sa Pilipinas? Ngayon, yung sinampa namin na gano'n ang dahilan, ay ang sagot sa amin ng COMELEC, binasura. Ano ang rason? Sapagkat, ayon daw sa Section 12, na kung saan sa Section 12 ay naglalagay ng disqualification, hindi ka pwede na magiging kandidato kung, number 1, ikaw ay may nasentensyahan sa krimen na nagpaparusa sa 18 buwan na pagkakulong. O di kaya, ikaw ay naparusahan sa isang krimen na may tinatawag na mababa ang iyong moral compass o may moral turpitude ka. Sa loob ng 5 taon ay hindi ka pwede tumakbo. So, yan ang nakasaad po sa Section 12. Bagkus, wala ngang citizenship nakalagay dyan. Sa Section 68 naman ng Omnibus Election Code ay nakalagay dyan ay patungkol sa kung lumabag ka sa any election offense, kagaya ng vote buying, kagaya ng pamimigay na para makakuha ng boto, yan po ay tatanggalin ka, i-disqualify ka bilang kandidato. So, ngayon, ganun hanggang doon lamang ang argumento ng second division ng COMELEC na ang binubuo ito ng kanilang chairman na si graduate ng San Beda at kasapi sa Lex Taliones na fraternity na ni Digong Duterte, si Ray Bulay. Tapos siya yung yung chairman sa second division. Ang kanyang sakop ay si Noli Pipo at saka itong si Nelson Celes, no? Isang IT, hindi man siya abogado. Pero ang inyong ginawa ay paglabag, pambababoy at pang-insulto, tinatapakan nyo ang ating konstitusyon kasi no less than Section 3 of Article 6 of the Constitution of the Philippines is saying na walang sinuman ang magiging senador ng bayan kung siya ay hindi natural-born Filipino citizen. So, ibig sabihin, despite the fact na ang utos ng pinakamataas na batas, which is the Constitution, ay sinuway pa ninyo Commissioner Ray Bulay, Commissioner Noli Pipo, at Commissioner Nelson Celis. Yan po ang ginawa ninyong na malaking kasalanan. Dapat i-impeach kayo. Tatanggalin kayo. Paglabag po yan sa batas natin. Ang ibig sabihin, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Pinagkatiwalaan kayo dyan ng mga tao na para ipatupad nyo ang batas at ang konstitusyon natin. Pero hindi nyo ginawa. Bagkus, tinapakan nyo pa, ninampasan nyo pa, at ininsulto, binababoy ng matindi. Hindi po matatanggap ng konsensya at nagre-rebelde po ang ating damdamin sa ginawa ninyong paglabag sa Constitution. Maliban pa po dyan, sinasabi nila ay tanging sa Omnibus Election Code lamang ang susundin nila. Kung anong inuutos ng Omnibus Election Code ay iyon ang susundin nila.
at walang inutos daw sa Omnibus Election Code na sasabihin na ang citizenship ng pagiging Amerikano ay pwedeng maging dahilan para magiging tatanggalin siya bilang kandidato. So ngayon, gusto ko ipakita sa inyo yung Omnibus Election Code at ang ipakita ko sa inyo ay Section 64. Nakalimutan nitong mga commissioner na ito na mismo sa Omnibus Election Code ay may utos na hindi maaring ihalal ang sino mang tao na hindi Pilipino natural born. So ipakita ko sa inyo ang batas na talampasang binaliwala, hindi kunwari. Nagkunwari sila na hindi nila, na walang batas ito. Pero may batas. O ito, ipapakita ko sa inyo ang batas na ito. Share screen tayo. O ito po, Section 64. Section 64. Nabasa nyo ba? Ayan, Section 64. Nagsasabi, ito, Omnibus Election Code din ito, Mr. Ray Bulay, Mr. Noli Pipo, at saka Mr. Nelson Celis. Section 64, qualification for members of the Batasang Pambansa, yung ngayon ng Kongreso. Sa nasabi ito, no person shall be elected member of the Batasang Pambansa unless he is a natural born citizen of the Philippines. So, ito po ang nag-uutos na walang maaaring tao na mahalal kung hindi siya Filipino natural born. So, kung inuutos dito, dapat ipatupad ninyo as rason para i-disqualify ang isang tao. Naghahanap pa kayo ng rason na para para kunwari may rason kayo, tanggalin kayo. Ayan po yan, nakalagay. Sa lumang konstitusyon natin, Section 4, Article 8 yan ng lumang konstitusyon. Pero sa bagong konstitusyon, yan po ay Section 3, Article 6. Yan po ang klarong-klaro sa batas natin. Mr. Ray Bulay. Kaya humingi po ako ng panawagan sa inyo na pakipost nyo sa inyong kanikanyang Facebook account, ipanawagan ninyo sa inyong mga Twitter, sa inyong mag-vlog kayo sa TikTok na resign mga Comelec, i-impeach sapagkat binabastos nila ang ating konstitusyon. Yan lang po ang tanging and healing sa inyo. Anyway, magbabalik ako tungkol dito sa Erwin Tulfo na kaso pagkatapos ma-file ko bukas yung kaso sa motion for reconsideration tungkol dito. At magandang umaga po sa lahat. So, magandang umaga si John Kabinbin. Tapos Thomas Esplana, gandang tanghali, attorney. Rodante Del Rosario, akala ko Marcoleta. Malakas yan kay Boy George. Crispin Rivera, Mayap Habak. Palakasan na sa Comelec ngayon. Tapos si Rolito Camiroy, tanggalin ang mga komisyoner. Tanggalin na lahat sila dyan. Totoo lang. Brown, Santa Ana, Rodolfo Samson. Okay, dyan lang muna po at maraming salamat. Pakishare po lahat ito. At please lang, mag-imbita pa kayo para dumami tayo dito sa ating grupo. Ng iba pang mga kamag-anak niyo, kaibigan, to join sa channel ni Toto Tirador.